Catheters man na sila so that we can monitor if there's any bleedings during sa urination sa imong patient na siya. Like for example, CS na siya. After CS na siya, taoran man ang catheter si patient na siya to make sure na wala mi na igo or wala mi na nasamangan ng mga organs na siya. Because if ever gonna after surgeries and if we notice na dark red or bright red gani ang color sa imong ihi na siya, so meaning internal bleeding ka, we might made a mistake during the surgeries na siya. And also during assessment na siya. Like we want we want to get some stool samples na siya or kanang stool sample urine samples na siya. Pwede na to na siya sawon through urinary catheters na siya. Now there are different types of urinary catheter. Actually, the ganjugin is sila. But the two to three common types is we have the two-way or commonly known as indwelling catheters na siya. We also have three-way na siya, meaning tulo ang nagyanan na niya. We also have long-term nabotite, short-term na type of catheters na siya. But the most common type of catheters that you will be using or inserting na siya is the two-way catheter. Kikasagaran mo kung patients na may problema when it comes to urination is either they're having problems with incontinence or probably ni-undergo sila og surgeries na siya. So ang gamito na catheter is the two-way catheters na siya. So this is one common what we call this common type of catheter. This is a two-way catheter na siya. Meaning there are duha ka agianan which is mao ni siya. Okay, you may not see this kuha na siya o the inside na siya. But if you look closely on the inside na siya, duha ang agianan na niya. Agianan sa ihi o agianan para sa inyong balloon na siya. Okay, that's why we call it as two-way catheters na siya. So, once this catheter is inserted there is sa inyong urethra na siya, it goes directly to your bladder na siya. Once it reaches to your bladder na siya, any urine that is stored inside the bladder will enter to the bladder opening. Musud na siya diri okay. Musud na siya diri na siya, and it will exit to your urine drainage port, which is already connected to your drainage bag na siya or kanang inyong urine bag na siya. However, you notice na nalagi balloon sir. Ug na po'y balloon port or nay ikaduhang agianan na siya. Unsay purpose anang balloon? Dili ma? Or in other words, dili siya ma tangtang. Ang question mo na is, once we insert the catheters na siya, how can we ensure na dili siya ma tangtang na siya? Okay, reaches to the bladder na siya. Gets ninyo? So, inikabot ang agianan niya bladder na siya, that's the time inyong i-inflate ang balloon na siya. For example, can I borrow syringe then? Asan din yung syringe? Okay. We need to lang. Alright, so how will you inject the balloon na siya? So for example, let's just say it's already inserted towards the bladder of your patient na siya. All you have to do is hold the balloon port na siya, na may collar na siya. Then insert the needle on the middle of the balloon port. Naagin siya specific na sudlunan sa inyong needle na siya. Again, as what we discussed before na siya, make sure na ang inyong i-insert is dili si needle. Kaya kung si needle mo kunin niyo makalimtan ninyo mabuslot or mo sideway ang inyong kuan. So dapat si balloon port ang inyong sulod na siya. Okay? So once you insert that once, slowly and smoothly na ang inyong pag-insert. Okay? Once the needle penetrates the balloon port, then slowly deliver the water na siya. Okay? It's not air actually atong i-deliver, it's actually water. But not ordinary water, it should be sterile water na siya. Why sterile water? Anong dili man tubig sa MCWD sir na maora mo na, parehara mo na sila. Because if in case the balloon pops or mabuto na siya, at least limpyo tubig. Sterile water siya. Gets niyo? If it's air na siya, delikado kayo na. Why? Because it can cause air embolism na siya, which damages your bladder. And if that air also reaches to your kidney, it damages your kidney na siya. Mamatay mo kidney anak kaya na-expose siya o kanang hangin na siya. Now,
to remove the needle na siya while naka-inflate ang balloon, make sure na ang plunger is naka-push na gina siya all the time. Because if ever i-release nimo si plunger niya, wala pa matangtang ang needle, mo backflow man ang tubig niya. Kita mo? Backflow ang tubig na. So how can we ensure na inflated na balloon? So push na kapirmi sa plunger. Then slowly remove the needle na siya. Simple as that. Gets in you? Now, sir, of your urethral opening na siya, meaning sakit kina inig insert sa inyo. But if there is lubricant na siya, of course, smooth na kayang kuha na siya. Just like how penis penetrates sa vagina na siya. Your vagina releases fluids na siya. So once penis enters, smooth na kaya ito chupa pumps na siya. Tinodili! Lain dry kayo or almost half of the catheter ang inyong i-insert na siya. Sa lalaki is about 5 to 6 inches. Mas taas-taas actually sa lalaki versus sa babae. Nganong mas taas man ang sa lalaki versus sa babae when it comes to reaching to the bladder? Taas mo nila. Taas mo sa gitna. Okay, so if you notice, ang agianan sa ihi sa lalaki is ni curve. No, actually ni curve siya. Mo na nakapa-prolong or pataas sa mo na di kayo mi into UTI na siya. Because taas mo good ang daganan sa bacteria which takes a long time for them to reach to the bladder. Babae is just around 4 to 5 inches na siya. Meaning, dali na kayo mo magka-UTI na siya. At the same time, ang agianan sa ihi sa lalaki, inigsud mo na mo, wow, pag na siya. Okay? Ang sa babae, inigsud mo, diretsura na siya, insert. You don't need to bend your catheters na siya. Okay? So, mas easy inserted ang babae versus sa lalaki na siya. Pero, when it comes to looking for asa ninyo na i-insert, mas sayon ang sa lalaki versus sa babae. Sa lalaki, usara ka, buslot. So, diretso na ka, insert na siya. Ang sa babae is, it's easy para ninyo kung tanaw siya, but in actual yun na taler na siya, especially elderly clients, luyat na kayo na ang skin sa iyang reproductive system na siya. So when you look at it na siya, everything is kanang mura kaning saggy. Yeah, that's the right term na siya. Saggy na siya, so it's difficult for you to keep the urethral opening na siya. So bantayin ninyo ang buslot sa babae na siya. So when you open the labia minora na siya, there are 3 things na makita ninyo. The clitoris, urethral opening, and the vaginal opening na siya. Do not insert sa vagina. Magpunsa man siya dito sa vagina na dili man diha mo exit ang inyong ihi na siya. Your urine exits in the urethra na siya. So ari mo sa urethral opening mo insert na siya. Lisod sa kinapagitaon actually kay naman gamay na kina siya na buslot na siya. Okay, so it's really a challenge for caregivers and also nurses na siya to insert catheters if you have a female patient. Lalaki, wala siya may problema. Ang challenge na yung magian when it comes to lalaki na siya is, insert ninyo, sometimes you feel or experience what we call this, kanang, murag, naimubara din ba? Dili napitan. Bones? Si term, I forgot the bladder. Depende po sa pagburot sa inyong balon na siya. So once you feel, let's just say, you feel like magnana siya sa bladder na siya, the next thing that you do is paburuto ni mong balon. Para dili matangtang si catheter na siya. I-inflate ninyo sa balon. If ever push ninyo sa inyong syringe, gahit kayo, it's one of the signs na si tip is wala pa sa bladder na siya. Basta ni ung pa na siya dito sa agianan sa ihi na siya. The patient will actually start to feel that pain na siya. So kailangan po mo push further na siya. Gets ninyo? But once you start to inflate the balloon na siya, and wala ganin mo ma-feel gahi or any resistance at all na siya. So it's a sign na nana siya sa So i-inflate na siya, sir, inig-insert. Inig-insert na? Oo. Dili niyo i-inflate na niya. Di ako i-insert. Ang mal ka sakit. Animal ka. Burot pa kayo diba sa 10 ml or 10 cc's na siya. Gets in you? Once it starts to inflate na siya, that's the time you will see na mo flow na dahil ng inyong urine na siya. Gets in you? Like example, it is procedures na siya. The urine na siya. So if you want to drain the urine, make sure na napod mo a cup or measuring cup na ginisound niyo so that you can measure accurately. You can also use the bag in measuring it. Unfortunately, the bag is not that accurate yung gayo. Mas maayo na sa ninyo kada measuring cup or katong urinal na siya. Some hospitals actually use katong IV na bottle.
Okay, ila man ang kwan, gutingan ka ng empty na IV bottle, gutingan na nila. Ang kili na niya is naman to yung sukdanan dito. So mura pa nila gamitan. So if you want to drain that one, just pull down sa iyang kwan na siya, then it will start to drain na siya. After na-drain na ganin na siya, do not squeeze the bag na siya. Ayaw ganaan na siya, just let it be until it kind of drains every urine na siya. Then return it back, just push it up na siya para malak na siya. Dili pwede na down all the time ang kuha na siya. Napayuban na drainage bag ang iyang pag-release is sa kilid. So ari mo push sa kilid to release that one, then return it back na siya. Gets ninyo? Okay, so let's connect this one. And let's just say na siya, inflate the balloon up to 10 cc's na siya. Once it starts to inflate na siya, then eventually you will see the urine na mo drain na siya going to the sana ka ng drainage bag na siya. So eventually mo po din inyo makitaan. Actually mo gid inyo makitaan sa pasyente na nay sana ka ng catheters na siya maginihine ra nag-flow ang inyong kuan siya. Okay. So that's the time you will see urine na mo kuha na din sa sulod sa drainage bag na siya. Okay. Sir, question. When do we check or when do we release the urine na siya? So depending on the order coming from the doctor or coming from your nurses na siya, every 3 times a day ba na siya, every 2 hours, every 4 hours, every 8 hours ba? Depende rin sa order sa doctor na siya. Normally, if a patient is not really being monitored na siya, every end of our shift, diha raming mo measure sa urine, at the same time i-drain and kanang labay sa kuha na siya, sa ihi na siya. Okay. The question, sir, how long will the catheter stay for sa patient na siya? So ang rule gid na is it should stay just about 2 to 3 days na siya. Okay, but depending also on the case of your patient na siya. Ngayon ba na ang catheter mo last of 1 week na siya, pero di na ito na pa up to more than 2 weeks. Why? Every pinaka-hours ang ilis, sir. Ang kanala ilisan. Ay, bagay mo ilisan. Oo. Pwede po ka mo ilis po sa catheter after 3 days or after a week na siya. Kaya nga naman, you'll actually notice na ang color sa catheter is ma-change the color. Okay? If it changes the color, it's already sign na ang urine niya is kana ni start po siya kana ganing hugaw na po sa catheters na siya. So batay gina ninyo, monitoron gina ninyo. Kitsa may pwede mo tawag og tangtang, dapat ang nurse mao ra gid na yung kuan. However, I've noticed in public and even in public private hospitals, nursing aides including caregivers are allowed to perform these procedures in inserting or removing the catheters na siya. So soon, kinsa na volunteer liloan na rin? Wala? Pero nakadungog mo na mag-volunteer sa liloan? Nagsabit ko, naiuban sa inyo na maka-encounter na procedures, kamoy pataoron actually. But of course, with the supervision with the doctors or nurses. Para pag-experience mo, no? Hindi ta ma-ignorante na siya. Okay? So eventually, if there's any urine na nag-store sa bladder, lahos mo kinadiretso sa gets in here, okay? So if in case you want to drain that one, so kata itong i-mention before na kailangan ka o kanang drainage ganito the floor. Kailangan ka o makarili ganito program. Kailangan ka o drainage na bag, drainage bag, kana measuring cup na siya. Wear gloves, then pull down na siya. So if you want to measure it, you can measure from the bag na siya, but then again, para na mo it's not that accurate kayo, so mas mayo gamiton ninyo ang measuring cup na siya. Okay? And once the doctor kanang makes an order na i-discharge or discontinue ng catheter, all you have to do is kanang get the balloon, no? So kuha ninyo kato naka-inflate na balloon na siya. Then once nakuha ninyo tanan 10 cc's na siya, then slowly remove the catheters kasi dali ra kana small ra kinabang tangtang.